Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Franz, ang inyong guro sa araw na ito. Narito ako muli upang magbigay ng bagong kaalaman na tiyak na marami tayong matututunan. Kaya't samahan niyo ako sa isang makabuluhang paglalakbay ng pagkatuto. Tara! Halina't alamin at tuklasin natin ang mundo ng agrikultura. Kumusta kayo mga bata? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Magaling! Pero bago tayo magsimula sa panibagong paksa, tingnan muna natin ang mga sumusunod na larawan. Ano-ano ang mga nakikita ninyo sa larawan? Tama! Ang mga ito ay karaniwang produkto na nakikita natin sa pamilihan, tulad ng karne at isda. Bukod dito, ano-ano pa kayang mga alagang hayop ang maaari nating ipagbili? Magaling! Maaari din natin ipagbili ang mga alagang hayop tulad ng manok, itik, baboy, isda, at iba pa. At yan ay may kinalaman sa aralin natin ngayong araw, tungkol sa mga palatandaan ng alagang hayop na maaari nang ipagbili. Ang mga produktong galing sa alagang hayop na labis sa pangangailangan ng mag-anak ay maipagbibili kung ito ay may mataas na uri. Ang iba't ibang produkto mula sa mga alagang hayop ay may iba't ibang paraan ng pangangalaga upang mapanatili ang mataas na uri nito mula sa pag-aani hanggang sa pagtitinda sa palengke. May mga hayop na ipinagbibili ng buhay at iniluluwas sa mga pamilihang bayan. Tiyakin na sila ay ligtas at maginhawa sa biyahe. Isaalang-alang din ang oras ng pagbabiyahe na hindi gaanong mainit upang hindi mahilo o mamatay ang mga isa sa pamilihang mga hayop. Ang mga itlog ng manok o bebe ay kailangang ingatan sa pagbabiyahe. Ilagay sa mga kahon na tray ng itlog. Pagbukod-bukurin ang mga malalaki at maliliit sapagkat iba-iba ang presyo ng itlog ayon sa laki. Ang pagbibili ng itlog mula sa pugad ay gawin sa lalong madaling panahon habang sariwa pa. Katulad ng manok, ang itik o bebe ay mapakikinabangang mabuti dahil sa kanilang itlog na karaniwang ginagawang balot. Isa sa kinagigiliwang kainin ng mga Pilipino dahil sa taglay nitong sustansya na sagana sa protina. Kung mahina ng mangitlog ang itik o bebe, karaniwang ipinagbibili itong fried itik, isang masarap na recipe na idinudulot sa mga restoran. Mga palatandaan sa pagbebenta ng alagang hayop. Manok. Umabot na sa 45 hanggang 60 araw or 45 to 60 days ang isang broiler, makapal ang katawan, mabigat, at merong tinatayang timbang na aabot sa 1 kilo at 600 gramo or 1.6 kilogram. Baboy. Kailangan may sapat na timbang na umaabot ng 70 hanggang 90 kilo or 70 to 90 kilogram. Malusog, walang sugat o sakit. Maganda din dapat ang kulay ng balat at aktibong kumilos at malakas kumain. Pugo. Ang pugo ay isang ibon na karaniwang inaalagaan para mangitlog. Karaniwang nangingitlog na ang mga inahin pagkaraan ng 45 araw or 45 days. Ipagbili ang mga itlog nito habang sariwa pa. Tilapia. Kapag ang tilapia ay 3 hanggang 4 na buwan or 3 to 4 months na o kaya 80 hanggang 100 gramo or 80 to 100 grams ay handa na itong anihin. Maaari din namang gawing batayan kung ito ay 15 cm or 15 cm na ang haba. Pwede na rin ipagbili ang alagang isda. Kambing. Umaabot sa 8 buwan o 8 months o higit pa. May sapat na laki at timbang. Malinis at makintab ang balahibo. Bakit mahalaga ang pagtukoy sa mga palatandaang ito?
Una, upang masiguro ang kita. Mas mataas ang presyo kung malusog at nasa tamang laki ang hayop. Pangalawa, upang maiwasan ang pagkakabawas ng presyo. Ang may sakit o payat na hayop ay madalas binibili sa mababang halaga. At ang panghuli, para sa kaligtasan ng consumer. Ang pagbebenta ng may sakit na hayop ay delikado at labag sa batas. Naunawaan ba mga bata? Magaling! Kung gayon, halina't ating sagutan ang isang maikling pagsasanay. Tukuyin kung anong uri ng hayop ang maaari nang ipagbili ayon sa mga palatandaan nito. Piliin ang titik ng tamang sagot. A. Manok, B. Tilapia, C. Baboy, D. Itik, E. Kambing. Una, kapag ito ay 3 hanggang 4 na buwan o kaya'y 80 hanggang 100 gramo ay handa na itong anihin. Ang tamang sagot ay B. Tilapia. Pangalawa, kailangan may sapat itong timbang na umaabot ng 70 hanggang 90 kilo, malusog, walang sugat o sakit. Ang tamang sagot ay C. Baboy. Umaabot ito sa 8 buwan o higit pa. May sapat na laki at timbang. Malinis at makintab ang balahibo. Ang tamang sagot ay E. Kambing. Pang-apat, umaabot ito sa 45 hanggang 60 araw. Makapal ang katawan, mabigat at merong tinatayang timbang na aabot sa 1 kilo at 600 gramo. Ang tamang sagot ay A. Manok. At ang pang-5, maaaring ibenta ang halos lahat ng bahagi nito at mga produkto mula dito. Maaaring ibenta ang mga itlog at ang karne nito. Ang tamang sagot ay D. Itik. Magaling mga bata! Lahat ng inyong kasagutan ay tama. At dahil dyan, narito ang 5 bituin bilang gantimpala. Mga bata, laging tandaan ang pagtukoy sa mga palatandaan ng alagang hayop na maaari nang ipagbili ay mahalaga upang matiyak ang tagumpay sa pag-aalaga ang pagninegosyo ng hayop. Sa pamamagitan ng kaalaman sa tamang edad, laki, timbang at kalusugan ng hayop, naiiwasan ang pagkalugi at nasisiguro ang mataas na kita. Nakatutulong din ito upang maprotektahan ang kaligtasan ng mamimili dahil hindi maipagbibili ang hayop na may sakit o hindi pa handang katayin o ibenta. Kapag naibenta na sa tamang panahon at kondisyon ng mga alaga, mas nagiging epektibo at kapaki-pakinabang ang pag-aalaga ng hayop bilang kabuhayan. Sa ganitong paraan, napapalakas hindi lamang ang kita, kundi ang seguridad sa pagkain at kabuhayan ng pamilya. At dyan ang tatapos ang ating talakayan ngayong araw. Naway marami kayong panibagong kaalaman na natutunan. Muli, ako si Teacher Franz, ang inyong kasama sa pagtuklas ng agrikultura. Maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon. Hanggang sa muli! Paalam!